Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. This is from Eastern Visayas State University, Barawin Campus. Welcome to Green Town Talks, the podcast where we deep dive into the wonderful world of gardening and plant care. I'm your host, Norma Haida, and today, may mainit tayong topic na mas mainit pa sa breakup ng Katniel, Amy. Ito ay walang iba kundi ang lactic acid bacteria serum, also known as LABS. Joining me is our resident plant expert, handsome, and co-host. Let us welcome Mr. Nico Melia. Hi partner, magandang umaga sa iyo. At kumusta ka? Ayun, magandang umaga rin partner. Ako ay okay naman. I am excited to be here and explore the benefits of LUBS or lactic acid bacteria serum for our listeners for today. Absolutely. But bago tayo magsimula ang ating talakayan ngayon, let's give a brief overview of what labs actually is for our audience who might be unfamiliar with it. In this segment, it will talk about introduction to labs, how labs benefits plants, using labs in our garden, interview with Dr. Pete Parker, plant scientist, and key takeaways and final thoughts. Muling magbabalik ang Greentown Talks para sa ating talakayan tungkol sa labs. Morning, Josh! Morning, Tita Sexy! Naligo ka na ba? Bukas na lang, insan. Ikaw man eh. Yan ang pamilya ko. Ang sarap ng feeling kapag kasama sila. Have to see this movie, guys. Uy, favorite ko to. Grabe naman, Kuya Josh. Sarap eh. Para sa mga Akin to. Rebisco. Rebisco! Magkakaiba, pero iisa ang gusto. Namiss ko to. Ako o Rebisco? Siyempre naman, yung Rebisco. Picture! Ang nagpapasarap ng feeling ko, pamilya ko at Rebisco. Ang sarap ng feeling mo. Morning, Josh! Morning, Tita Sexy! Naligo ka na ba? Bukas na lang, insan. Ikaw man eh. Yan ang pamilya ko. Ang sarap ng feeling kapag kasama sila. Have to see this movie, guys. Uy, favorite ko to. Sa unang segment na ito, let's introduce our listener to lactic acid bacteria serum o LABS. Nick, could you provide a bit of background on LABS and its role in plant care? At paano niya ito natulong ang ating halaman mula sa pagtanim, paglaki, pagbunga at maging sa pag-harvest nito? Sure, partner Noy. Ang LUBS or lactic acid bacteria serum is a natural liquid fertilizer containing beneficial bacteria that help create a healthy environment for our plants. It's made by fermenting plant materials in a sugar solution, which promotes the growth of lactic acid bacteria. Alam mo, partner, this bacteria when applied to plants, mas pinapa-improve nito ang nutrient uptake ng halaman, resistensya laban sa mga sakit, and overall plant growth. Wow, that's fabulous, partner Nick. Could you share any personal experiences or success story with labs? Anong-ano ba iyong napansin, advantage at disadvantage nito sa paggamit nito sa inyong halaman? Absolutely. Last summer, I started using LUBS in my vegetable patch, and the results were incredible. Hindi lang basta lumaki yung pananim ko, kundi mas naging healthy siya, partner. But I also noticed a significant decrease in pest infestations. Yung halaman ko, partner, hindi siya madali na dinadapuan ng kahit anong pests. Pinaliit niya yung bilang ng mga pests na pumupunta sa aking vegetable patch. It's truly a game changer in organic farming.
Sapit ng music lang. Hindi. Ano po sapit ng music lang? Now that we understand the basic of labs, let's dive into the various benefits it provides to plant. Nick, what are the some of the specific advantage of using labs in your garden? Magandang katanungan yan, partner Noy. Labs or lactic acid bacteria serum promotes the development of beneficial microorganisms in the soil. Mas pinapa-improve nito yung soil structure at ang soil fertility. It also helps suppress harmful pathogens, enhances nutrient availability, and increases water retention capacity. Additionally, yung labs partner, sumusupport siya sa natural defense mechanisms ng tanim natin, resulting in stronger and more resilient plants. It sounds like labs offer a wide range sa benefits para sa mga gardeners. Are there any specific plant type or condition when using lab is particular advantageous? Absolutely. Labs is beneficial for all type of plants. Ito partner ay pwedeng gamitin sa lahat ng uri ng ating pananim, from vegetables to ornamentals. Yung mga vegetables natin na sa ating mga gardens, ornamentals like orchids, kung ano nung mga halaman partner na namumulaklak. It's especially useful in overcoming transplant shock, rejuvenating stress plants, and combating soil-borne disease. So, kahit ano pa ang mga pinapalaki mong pananim, labs can be valuable addition to your gardening routine. So, mas maganda ang labs gamitin sa kahit anong uring pananim na meron tayo. Morning, Tita Sexy! Naligo ka na ba? Bukas na lang, insan. Ikaw man eh. Yan ang pamilya ko. Sarap ng feeling kapag kasama sila. You have to see this movie, guys. Uy, favorite ko to. Grabe naman, Kuya Josh. Sabi! Para sa mga feeling. Akin to. Rebisco. Rebisco. Magkakaiba, pero iisa ang gusto. Namiss ko to. Ako o Ribisco? Siyempre naman, yung Rebisco. Picture! Ang nagpapasarap ng feeling ko,
Pamilya ko at Rebisco, ang sarap ng feeling mo. Ngayon na na-discuss na natin ang mga benefits ng labs, halina alamin pa natin kung paano gamitin ang labs, kung gaano ito effective. Nick, can you share some tips and best practices for applying labs into the garden? Of course, partner Nor. Applying labs is quite simple. Pag-a-apply ng labs ay napakadali lamang. I-dilute lang natin sa tubig according to the instructions on the bottle and apply natin directly to the soil or as a foliar spray. It's important to note that labs is most effective when used in conjunction with good soil management practices and well-balanced organic fertilization program. Yung paggamit nito, partner Nor, alam mo ba, ang dilution rate nito ay 2 tablespoon per 1 liter. So, kung gagamit naman tayo ng 16 liters, ito ay nagkakaroon ng 8 tablespoon na labs naman kung maramihan yung paggamit natin. That's helpful information, Nick. Para sa ating mga farmers, are there any specific do and don't or common mistake para maiwasan ang paggamit ng labs? One common mistake is using too high a concentration of labs. So, isa ito sa pinakamarami or pinaka-common na pagkakamali ng ating mga magsasaka or kung sino man yung gumagamit ng lactic acid bacteria serum, yung napaparami yung lagay natin sa ating mga halaman, which can actually harm your plants. Alam mo partner Nor, sabi nila, lahat daw ng napapasobra, masama ang epekto. So, ganun din sa ating mga pananim. Kapag yung pananim natin ay nasobrahan, magkakaroon ng masamang dulot ito. Kaya, napaka-importanting sundin natin ang recommendation or recommended dilution ratios. And also, i-ensure natin na ang labs ay nakalagay sa tamang lagayan. Doon sa mga lugar na hindi ito maiinitan direct to sunlight. Kasi partner, yung labs kasi, pag naiinitan ito direct to sunlight, yung bisa nito nawawala. In order to maintain its effectiveness over time. And as always, palaging tandaan na basahin muna at sundin ang mga instructions ng produkto for optimal and best results. Bago tayo magpatuloy ang ating talakayan ngayon at i-welcome ang ating guest, gusto ko muna ma-acknowledge sa ating mga sponsor. Morning, Josh! Morning, Tita Sexy! Naligo ka na ba? Bukas na lang, insan. Ikaw man eh. Yan ang pamilya ko. Sarap ng feeling kapag kasama sila. You have to see this movie, guys. Uy, favorite ko to. Grabe naman, Kuya Josh. Really? Sarap eh. Para sa mga feeling! Akin to. Rebisco. Rebisco! Magkakaiba, pero iisa ang gusto. Na-miss ko to. Ako o Rebisco? Siyempre naman, yung Rebisco. Ang nagpapasarap ng feeling ko, pamilya ko at Rebisco, ang sarap ng feeling mo. We have covered a lot of ground so far, but to delve deeper into the science behind labs, we have a special guest joining us today. Please welcome Dr. Peter Parker, our own plant scientist. Welcome, Dr. Parker, at magandang gabi. Thank you, Nor. It's a pleasure to be here. We're thrilled to have you, Dr. Parker. Could you share some of your research findings on how labs positively impact plant health and growth? Certainly, our studies have shown that labs can significantly increase
the activity of beneficial microorganisms in the rhizosphere, leading to improved nutrient availability and enhanced plant immune responses. Labs also support the creation of a diverse and resilient soil microbiome, which aids in the healthy plant growth. Thank you, Dr. Parker, for sharing your valuable insight with us. Regarding the lactic acid bacteria serum, thank you so much for your time and wonderful knowledge. Before we wrap up, let's summarize the key takeaway from today's episode. Absolutely, partner Noir. Firstly, Labs is a natural liquid fertilizer containing beneficial bacteria that promote plant health and growth. Ang labs nga ay isang liquid na fertilizer. Ito ay organic na ginagamit natin sa ating mga pananim. Pangalawa, labs provides numerous advantages including improved nutrient uptake, disease resistance, and soil fertility. Mas pinapa-improve nito ang nutrient uptake ng halaman. Yung pag-absorb ng nutrients ng mga halaman, pinapadali nito. Disease resistance, mas pinapatibay nito ang immune system ng mga pananim natin. Pwede nga rin partner yung mga hayop Pwede gamitin yung lactic acid bacteria serum. At yung soil fertility, mas pinapataba nito ang lupa. Lastly, when using labs, remember to follow the instructions. Dilute properly and apply as part of a comprehensive organic gardening approach. At nagdudulot sa ating
sa katapusan ng episode ngayon. Umasa kami na nagustuhan niyo ang aming talakayan sa mga lab at natutunan niyo mga bagong upang mapahusay niyong karahasal sa paghahardin. Tandaan, kung mayroon kang anumang mga katanungan o suggestion sa paksa ng mga episode sa hinaharap, maring huwag magdalawang isip at lumapit sa amin upang maabot sa amin ang iyong mga katanungan. Oy, patapos na pala partner, ano? Oo nga, partner. Akalain mo, nakakabitin. Ang sarap talagang pagtalakayan yung mga organic fertilizer, organic na ginagamit sa ating mga pananim. Hindi ba, partner? Gusto ko sana malaman, kung paano, is it the same kung ginagamit mo sa hayop at sa plant? May pagkaiba ba yung dosage? Magandang tanong yan, partner. Alam mo kasi, partner, yung dilution rate na ginagamit natin sa pananim is 2 tablespoon per liter. Sa hayop naman, partner, alam mo, partner, naamis ako sa tanong mo eh. Sa hayop kasi, pwede mong i-mix na lang, partner, yung LABS, lactic acid bacteria serum, directly dun sa pagkain nila. At pwede rin naman na ilagay mo dun sa iniinuman ng hayop. Ganun yung application nito, partner, pagdating sa hayop. Doon naman sa halaman, yung application naman nito is sprinkling and foliar. Wala bang exempted na hayop? Wala ba? Kahit anong hayop pwede. Oo, partner. Lahat ng hayop pwedeng lagyan nito. Halimbawa, partner, anong hayop ang meron kayo sa inyo? Mayroon kaming baka. May kambing kami. So, sa tingin mo, nakakatulong ba yun? Kasi yung kambing namin kasi, masyadong mapayat siya. Parang may sakit, gano'n. Pero malakas naman siya kumain. Mukhang deworming yung kailangan ng hayop niyo, partner. Pero, yung baka at saka yung kambing, pwedeng gamitin to, partner. Kumuha ka lang ng, ilan ba yung nakukonsume ng baka kapag umiinom, partner? Hindi ko alam. Hindi naman ako yung taga-bantay. Kasi mayroon kaming tinanda eh. Okay. Halimbawa, yung kapag umiinom yung baka natin, at nakakaubos siya ng 2 balde, 3 balde. Kasi yung mga baka kasi, partner, ang lalakas niya uminom eh. Kapag umabot ito ng 16 liters, maglalagay lang tayo ng 8 tablespoon. At sa kambing naman, partner, ganun din. Yung iniinuman nila, lagyan lang natin ng lactic acid bacteria serum. Paano ba yun pag-apply? Once a week or ano? Yan, partner. Magandang tanong din yan, partner. Yung pag-apply natin, pwedeng 2 times a week. Halimbawa, naglagay ka ngayon, tapos hindi yun naubos sa loob ng 3 araw, pwede mong palitan yung tubig na pinaglagyan mo. Gumawa ka ulit ng bago. Okay, sige. Salamat sa inyong impormasyon. So, salamat sa inyong pagpunta dito at mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Baka matanghay ka pa ng iba. Wag naman, partner. Thank you everyone for tuning in. Don't forget to subscribe to Green Thumb Talks and leave us a review. Once again, good morning and happy gardening.